Baka may kinakailangang iayos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko. Ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito. Once and for all, lagyan mo ito ng pero to turn things around. Baguhin mo, ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. Ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa 2 disipulo sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi, nagmamarunong ka kasi, o kaya, tanga ka kasi. Ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay gano'n naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yun. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo. Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance sa ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko. This can happen. Basta, tulad ng 2 disipulo sa Ebanghelyo, pag sinabi natin sa Panginoon, manghimasok ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng 2 disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag ka nang kukontra at huwag ka na rin masyadong mag-alala. Actually, kaya ka masyadong nag-aalala, gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagumot ka, kumilos ka, dumiskarte ka, but at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay, nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko. Ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga. Sino po dito ang malungkot? Dahil sa problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan. While normal lang namang malungkot, sana ito'y sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Yung kalungkutan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo. Sa mundo.
sa kasalanan. In the end, only three things will last: faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na panghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan, pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papapuran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan. Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. In as much as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot. Ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan. Kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pagsasabi niya sa atin, huwag tayong matatakot, ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaligtad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente at hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa atin, huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay ang takot at lungkot natin at hindi ang pananampalataya natin. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng Diablo sa atin at hindi ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga. Yan ang magkukubli sa atin. Yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod ng lungkot at takot na ibinapalandra ng demonyo sa atin. Sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because we will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras ng pairalin natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng nagsabi sa atin hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong hindi panghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad sa kanyang pangakong pinitawan. Yung taong kahit sa gitna ng maraming mga problema,
kumakapit pa rin sa Kanya. Yung mga taong kahit todong nasaktan, nakapagpapatawad pa rin naman. Yung mga taong kahit sobrang nahirapan, ay hindi nawawalan ng pag-asa, bagkus ay nagbibigay pa ng pag-asa sa iba. Yung mga taong nakapagpapatawad at may kababaang loob na humingi ng tawad. Yung mga taong ganyan, kapatid, kainggitan mo. Huwag mong sabihin sa kanya, Mare, hindi ko kaya yung ginawa mo. Ang galing mo. Kung ako yung papatayin ko na yan eh. Kapatid, sa'yo na rin ang galing. Hindi mo kaya yung ginawa niya kasi mas tama yung ginawa niya. So, ibig sabihin, mas solid yung pananampalataya niya. Mainggit ka sa kanya. Kasi tayo, darating ang pagkakataon, anumang iwas ang gawin natin, pwede tayong malagay sa mahirap na sitwasyong ito. Kailangan natin ng pananampalatayang ganito. Kamakailan ay umatin ako ng dibo, silip lang, ng anak ng aking mga malalapit na kaibigan. I was perplexed when I heard people sending messages. Kasi ang mga messages ay, mag-aral kang mabuti, magtapos ka, dapat umakyat ang mga magulang mo sa stage, study harder. Ganun. Parang wala man lang nagsabi, magpakabait ka. Mas magiging mapagmahalana ka. Mas magdasal ka, mas magsimba ka. Parang walang ganun. Di po ba, nasanay na tayo ng ganito mula pa noon. Sa kasabihang, ang pinakamahalagang maibibigay na pamana ng magulang sa anak ay edukasyon. Tama? Tama? Hindi nga. Eh kung ganun pala, dapat kalalabas pa lang sa sinapupunan ng anak mo, dapat binigyan mo na ng ballpen at papel. Dapat binigyan mo na ng libro, pinag-aral mo na. Yun naman pala pinakamahalaga eh. Kaya ba hindi mo na siya tinuturuan magdasal? Kaya ba hindi mo na siya in-encourage na magsimba? Nang ipinanganak ang anak mo, ang unang ginawa mo, nagpasalamat ka sa Diyos. Nasa sinapupunan pa lang, pinagdarasal mo na yan. Paglabas yan, kinusan mo yan, pinabindisyonan mo yan, isinimba mo yan. Pinabinyagan mo yan. Kasi alam mo, na more than anything, ang pinakamahalaga, yung anak mo ay mapalapit sa Diyos. Mahalaga ang edukasyon. Dapat tayong mag-aral talaga. Dapat yan ha. Pero wag mong kakalimutan ang relasyon sa Panginoon. Aanin mo ang taong nag-aral pero walang pakikipagkapwa-tao. Aanin mo ang taong nag-aral pero walang relasyon sa Diyos. Aanin mo ang taong nakatapos pero pag dumating ang mga pagsubok at unos, ang buhay ay kanilang tinatapos. Aanin mo ang anak na titulado at edukado pero walang respeto sa iyo. Iba ang nag-aral. Aral mabuti ha. Pero mas lalong iba yung taong may malapit at malalim na relasyon sa Panginoon. Mag-aaral lang mabuti yan. Sinisigurado ko sa iyo. Mas magiging mabuting anak yan. And in the future, mas magiging mabuting asawa yan. Kapatid, lahat ng ating mga loves sa buhay, lahat ng ating mga concerns and priorities sa buhay, pagbutihin mo. Pero please, kung dapat nalungkod ako sa iyo, gagawin ko. Masabi ko lang sa iyo, huwag mong pababayaan ang relasyon mo sa Panginoon. Kahit na umuulan, magsimba ka, magdasal ka araw-araw, magpasalamat ka, humingi ka ng tulong sa Kanya. Gawin mo yung dapat kahit walang gumagawa. Maniwala ka sa totoo kahit walang naniniwala. Gawin mo, hindi lang yung gusto mo, kundi kung ano ang gustong mangyari ng Panginoon na ipagawa niya sa iyo. The best thing to do. The most loving thing to do. What God wants you to do. Mas magiging solid ang pananampalataya. Kailangan mo ito, kapatid, kasi darating ang pagkakataon, may mga mangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan. At kahit tawagan mo ang mga matatalinong tao sa mundo, explain mo nga, bakit ako may sakit? Bakit may sakit yung mahal ko? Bakit kaya ko namang ipagamot, hindi ko mapagamot? Bakit hindi ko madugtungan ng buhay ng mahal ko? Walang makasasagot niyan, kundi ang Diyos. Kahit anong pigang gawin mo sa utak mo, hindi mo sasagot. Ang kailangan mo, yung karunungan ng Panginoon, yung magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Na hindi mo naman maunawaan ng lahat,
malalampasan mo ang lahat sa tulong niya. Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Just imagine, kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin, kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Not just that, kapag tayo mapagkumbaba, hindi mo lamang mararamdaman ang pagmamahal at guidance ng Panginoon Kaya ka sasaya. Magiging mababaw rin ang kaligayahan mo. Kapag mapagkumbaba ka, makikita mo ang mga biyaya niya na hindi mo na kinakailangan gumasta ng malaking pera, pumunta ng kung saan-saan. Okay yung mga yan. Pero sabi nga natin kanina, there is certainly more than money can bring and can give us. Basta, maging totoong children lamang tayo of God. Nakalulungkot at nakakaawa yung mga taong ang kaligayahan, kinakailangan mong gumasta ng maraming pera. Hindi masama yan. Pero, kapag hindi ka na sumasaya sa mga simpleng bagay, there's something wrong with you. Sapagkat ang Diyos, pinasaya tayo mula noon hanggang ngayon sa pagiging simple lamang niya. Kung hindi natin yun nakikita at hanggang ngayon hindi natin nakikita ang Panginoon sa banal na ostya, there's something wrong with us. Masyado na tayong mataas. Hindi tayo sasaya ng ganyan. Magiging high maintenance tayo pag ganyan. Magiging malungkot tayo kung ganyan. Kahit pa maranasan natin ang karangayaan, kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Greatness recognizes greatness. Kapatid, maging mapagkumbaba para maisip mo, pwede ka rin palang maging dakila sa mga simpleng mabubuting paggawa. Kapatid, kapag ikay naging mapagkumbaba, makikita mo, may mga tao sa pamilya mo na dadakilain mo. Hindi nyo kinakailangan maging mayaman, maging sikat. Basta't mayroon lang kahit isa na nagsasakripisyo para sa inyo, dakila, great family ang meron kayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.